Ayan, in-install ko na ulit yung ano. Iniingat-ingatan ko kasi tong equipment na to kasi hindi ko alam kung saan ko to makukuha ulit or if ever nasira to, wala na akong makukunan nito. Ang hirap maghanap nito. So, ito yung BMS ko. Yan. Sa BMS na may application sa phone, nakikita yung voltage, yung current, yung wattage. Wattage ng parehas yung charge and discharge. And then ngayon going out, so negative siya, ibig sabihin discharge, kumokonsume ng 38 watts. Baba anong umaandar dito, yung ref lang siguro. So ang kagandahan nito na monitor mo yung kilowatt din, and then yung amp hours ng na-consume mo. Bukod doon sa amp or state of charge or capacity ng battery mo, yung time remaining. Tapos battery sa chart, pag lumipat sa chart, nakikita yung voltage curve, and then ito real time curve niya to. So pag nilagay ko sa current, yan yung current niya, nasa 2 ampere, between 2 and 4 negative. So nagdi-discharge, may temperature siya. Okay, balik ka sa voltage. Dito yung history. Yan, history curve. So yan. Anong oras ko kinabit? Tingnan ko. Yan Anong oras ko? March 5 ba ngayon? March 5, 2026. Kinabit ko siya. Anong time ko siya kinabit? Somewhere here. Yan. 1921. Ano ba yung 19? 18? 7. 721. Negative 1 ampere. So, nag-start ako, ikabit siya dyan. Tapos, humugot kaagad siya ng 117. Yan. Humugot kaagad siya ng 117 amperes. Nagluto ako ng induction. Yan. Nagluto ako ng induction. Nagluto ako sa induction pala. So humugot siya. So ngayon, ano bang oras na? 8:39. So maandar. Naka 1 day siya. So kunyari 5 days. Makikita nyo from 5 days, like March 1, March 2, March 3, March 4, March 5, March 6. So, yan. Voltage niya. Yan pala yung voltage niya. Nag-drop Ilan? 12. So, balik tayo. Yan yung, nawala. Yan yung graph niya. Tapos, ito, nawala. Pangit tong isang phone ko. Sa setting, yan. Marami siyang settings. Sa battery, meron tayong capacity, 200 amp hour.
State of charge 91% state of charge. Yung depth of discharge ko 10%. Full charge voltage ko 14.6. Tail current 0.5%. Current threshold 0.1%. Detection of time of full charge. Current calibration, voltage calibration, temperature calibration. Meron pa ba? No current calibration, tsaka kung gusto mong ilagay sa 100% yung state of charge, manual. Sa battery yan. Ngayon, sa protection function niya, kasi dahil BMS siya na external, meron siyang low voltage protection, over voltage protection, discharge over current, laki 200 amperes, charging over current protection, OPP, over power 6,000, OTP, temperature, low temperature, low state of charge, recovery time, protection delay. Yan, yun lang. Madalas nag-trigger sa akin itong LVP, low voltage protection 10.8, or LVD. Kung ayaw nyo ng low voltage protection, pwedeng low voltage disconnect, LVD, or low voltage cut off. Ito, over voltage protection yung katabi niya. So, BMS na external. Kaya ako nababash eh. Binabash ako kasi yung dati kong group, may video ako doon, sabi, "Oy, walang BMS yung battery mo, masisira yan, ganyan. Kailangan lagyan mo ng kahit dali BMS lang daw or what." Sabi ko meron naman, kaya lang hindi direct sa battery. Hindi nakalagay doon sa loob ng battery or within the terminals ng battery. Ito siya. Yan. So, namomonitor niya all of those things. Nabash lang ako kasi, ewan ko, hindi pa sila siguro nakaka-encounter ng ganito. So, ayan. Yan yung example lang. Diba? Pwede ba i-click tong mga to? Chart, yung mga devices, pwede ako mag-control ng maraming ganito. Since wala namang iba, ito lang, nag-iisa lang. Siya lang. Okay. So, device address, siya lang naman eh. Kaya, 00 lang. Temperature, yan. Bluetooth yan. Yan o. May Bluetooth address. So, tinatransmit niya wirelessly sa application yung parameters, yung metrics na kailangan kong makita doon sa system. Okay? Bye!